And when he was come nigh, even now at the descent of the Mount of Olives, the whole multitude of the disciples began to rejoice and praise God with a loud voice for all the mighty works that he had seen. Sabay-sabay. Saying, Blessed be the King that cometh in the name of the Lord. Peace in heaven and glory in the highest. Let's pray. Lord, maraming salamat sa iyong mga salita, Panginoon. We pray na ako'y gabayan niyo, Lord, sa aming buhay, especially sa aming pananampalataya. Na ito naman ang magagabay sa ating paano kami nabubuhay at naging lingkod sa iyo. So, I pray na tunan namin, though gadwal kami sa negative again, nakita namin yung application nito, Lord, sa aming buhay din. Anak nyo at lingkod nyo, Panginoon. Kailangan po, Lord, again, kayong pala sa pag-aaral, even end of this week, Panginoon, mga activities kayo magawa natin. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, good morning sa lahat. Good morning po. So, hindi po ito ang aking dapat. Pero nung nagsusundo kami doon, medyo napapanahon din naman to, no? So, ito po yung tinatawag nilang triumphal entry ni Jesus sa Jerusalem. Ito po yung palaspas. Yan ang counterpart nila ngayon, no? Palm Sunday. Ewan ko ba't ganun. But yeah, may pinanggalingan naman sa Bible yun. Problema, I can't help but think, of course, yung sayang, no? Sayang yung pagkakataon. Dito may mga tao, hindi ligtas. At kando kami kahapon sa All Winnings sa Batasan ulit, no? Yung aking nakausap dati doon, binalikan ko lang kasi wala na rin kami maano doon. Anyway, title po natin ngayon, yun, kaya nga nakikita ko yung palaspas. Ang ganda sana no? Ang dami nila, may mga hawak na ewan, palaspas. Kung kilala sana nila ang Panginoon, okay na okay. Amen. At pag tinanong mo yan, magagalit pa pag alam na kasi alam na in many ways, alam din nila na parang tradisyon lang yun eh. Kaya ngayong umaga, by the way, tuloy ang Bible quiz mamaya. Huwag mong kalimutan ha. Salamat, marami tayo. Kaya mga absent ha. So, pero ngayong umaga, ang title natin ngayon, When Worship Looks Right But Is Wrong. When worship looks right but is wrong. Subtitle natin, Pagans' Pompous Display of Empty Worship. Sa Tagalog, yung mga pagano ay pag sinabing pompous, talagang pinapa-display nila. Mayabang, parang ito kami. Ayan. Nagmamalaki pa. Pero ang worship talaga, empty. Paano natin malalaman? Makikita natin ngayon. Nasa bukanan dito natin gayahin, no? Application of course dito, true worship. Mamaya yun. So, paano ba yan? Okay, so nakita natin sa ating binasa, very famous. Ang Panginoong Isus, of course, siya nagbe-preach, maraming nagalit sa Kanya, may mga nanampalataya din. Okay? So, pero ito yung mga huling niya na to eh. Huling linggo na to eh, no? Kanyang buhay sa lupa. So, hindi siya umiiwas na nga siya sa Jerusalem kasi mainit na yung ng mga Hudyo sa kanya noong panahon na yan. At pero, dahil talagang kailangan ma-perform niya yung dapat niyang gawin, kaligtasan natin, of course, mamatay siya, pero mabuhay muli. Kasama yun doon na talagang papasok sa Jerusalem kasi sinabi rin niya yun eh. Na doon karamihan ng kanyang mga propeta, doon din namatay, no? So, siya ay kahit alam niya yung kalagayan niya doon, no? Nag-iinita siya ng mga Hudyo, pumunta pa rin siya. Okay? Yan pala, dali, tulak ko lang to. Parang bato. Op! Sobra.
Commercial. Okay na. Eh, may linya yan, oh. Parang nakaganyan kasi ako sa inyo, eh. Okay na. Hindi, may linya yung photo eh. Okay na. Hindi pa nalap na yung photo. Okay na. Sana ako. Ayan, so kahit ayaw niya na kasi yun na yung magsisignal ng kanyang kamatayan, no? Pero time na talaga, kaya siya ay pumunta. Interestingly, yung panahon na to marami nang nagpupuri nakakilala sa kanya. Pero again, yung iba nga ay pagalit ng galit. Kasi pag ang tao po, sabi nga nila, familiarity breeds contempt. Pero ba't totoo yun eh. Sinabi rin sa Jesus, the prophet is not without honor save in his own country and his own brethren. Sa Tagalog, kahit pamilya natin, pansinin nyo, minsan tayo yung pag nagkagalit, mas matindi yan, yung pagkapamilya mo. So kasi kailangan kilala ka niya. May pas kayo, pag hindi nyo naayos, hindi maganda. No? Kaya si Jesus, sabi doon, ang dapat matutuwa sa kanya, yung mga kababayan niya dapat eh, pero baliktad. So na itaas siya later sa Gentiles. Anyway, nung panahon na to, yun nga, napaka-interesting ng tagpo na to, I believe. Yung opinion about him is mixed, no? So, pero, nung siya yung pumasok nga, ito po yung nakikita natin, no? So, nirecord to sa lahat ng Gospels. Pero nag-focus naman ako kasi madalas sa Matthew, no? Yung tayo sa Luke. Sabi dyan, nung malapit na siya, sorry, dito mo tayo. So, sabi dyan, natapos siya mag-preach yan eh. And then they went, sent their way, and found yan. Hindi tayo nanggaling pala. So 28, no? And when they had thus spoken, he went before ascending up to Jerusalem. Ito na yung pupunta sa Jerusalem. It came to pass, when he was come nigh, summarize ko na lang yung mga points natin, no? So nangyari nga dyan, ay doon siya later papatayin, pero pagpasok niya, yung triumphal entry ang tawag dyan, talagang pinuri siya, not only in voice, no, praise, but yun nga, di palaspas eh. So, lahat po ng kahit paanong worship na makikita. Iba po ay believe na believe dito. Actually, pag tinignan mo to, hindi ganun ka eh. Kasi kung talagang pinupuri nila ng Panginoon, hindi ganito lang. Pero again, in a way, okay na rin. Okay, medyo mixed to eh. Kaya, pero mag-focus tayo sa false worship ng mga to, no? At basically, ng Catholic, no? Kasi nakita namin kanina eh. Talaga namang nakakawang ewan, pero na-burden ka rin. Parang naisip mo, totoo lang nakakilala sa Panginoon tayo, makakapagpuri ito na tama. Amen. At approve, at katanggap-tanggap sa Panginoon. Pero hindi, alam natin hindi. So yun yung pinaka-summary, pumasok siya, medyo kinilala siya, pinuri siya sa salita. Hindi na tayo pupunta doon sa mga nag-go against, okay? Doon lang tayo mag-focus sa yung pomp ba, yung parang ang tawag nila, spectacular, no? Sa pagtinignan mo, gandang tingnan. Pero medyo may kalukutan kasi ito lang bang ng Panginoon, tapos later nga papatayin siya. Okay? Kaya title ulit natin, when worship looks right but is wrong, pagans pomp display of false worship. So yan, so again, hindi palaspas, pero garments. Ano yung sabihin ng garments? Mga damit, no? So yung sabihin, kahit naman sa ano yung tawag na red carpet, di ba? Ano yung sabihin ng red carpet entrance? Yung sabihin talagang maganda yung entrance mo pa lang, no? Importanteng tao, importanteng event. Okay, nakalakad na ba kayo sa red carpet? Ha? Sa kasal ba, red carpet yun? Ayun. Kasal namin. Naman kung saan nakakuha yung red carpet na yun. So yun na sinisimbolize na. No? Ngayon, wala silang carpet. At least nilagyan nila yung mga damit. Diba? Yung palaspas, kung ano man yan. Kahit mga kung saan sila nakakita. At least parang may pakitang worship dyan. Okay? And then, importante din yung voices. Okay? Ito rin sana yung topic natin ngayon eh. Iba sa inyo, napansin ko, parang tipid na tipid kayo sa pag-awit.
pagpuri sa Panginoon. Isa yan sa mga major eh. Alam niyo ba yun? Laging sa Psalms, yan ang pinakamatinding commandment. Pinakamarami at least. Okay? So, simple lang yan. Kayang gawin ng bata. Pero iba sa atin, parang ano yung inisip mo sa Panginoon, parang tinitipid mo. Okay? Tinitipid ang praise, tinitipid ang attend, di ba? Ay, sobra tayong 3 beses. Di ba ano na lang, isa lang. Amen? Yung iba, naghahanap ng pagkakataon, mag-soul winning, may seminar. Naku, attend din ako nun. Kasi importante yun. Naku, lalo camp pa. Ay, magsasalita yung mga, ano doon, magagaling na pastor, mga dapat excited tayo doon eh. Eh, yung pinaka-basic nga, umawit lang. Pagka hindi nga umawit, amen lang, mag-amen lang. Pwede ba yun? Kita nyo? Pero dito, Jesus was honored. Okay, again, medyo mababaw, pero still, siya ay na-honor. Kasi nung panahon na yon, yun nga, mix yung opinion about him. Pero yung iba nung nagpupuri talaga, iba, pinagaling niya eh. Iba, tinulungan, naligtas yung iba. Karapat-dapat lang napurihin ng Panginoon. Amen? Pero iba, tipid na tipid. Sa atin. So, again, mag-focus na tayo sa looks muna. No? So, titignan mo yung scenario na to, parang ganda. Parang Catholic kanina. Kasi yung Pope nila ay bumibida na naman, kaya pati sa gera, nakikialam. Kasi nakikinig sa kanya. Mapakitang tao eh. Pero anyway, i-honor kunwari nila si Jesus ngayon. Ngayong linggo. Pero tanong, may kailangan tayo ito kasi sabi nga nila, looks can be deceiving, no? Pag nakita mo yun, kaya iba naman, nasobrahan naman. Ngayon tayo gusto nating ating awitan, maayos hanggat maaari. Ang bihis, hanggat maaari, ang salita. Kasi yun nga, deserve ng Panginoon. Pero ito yung katotohanan sa bagay na to. Minsan, ang daling pekein yan. Like yung sabi sa'yo, maraming mga false teacher, maraming false religion of course, then false believers. Kaya mag-iingat tayo na unahin natin yung klase ng pakitang tao kaysa sa totoong worship. Eh, nangarali natin ngayon. Okay, introduction pa lang tayo. So, may mga bagay na mag-iingat tayo dapat kasi pag sa labas, ang gandang tingnan, hindi ibig sabihin tama agad. Okay? Kinikilatis yan. Eh ako, bilang basta nga, parang, minsan nagsasawa rin ako, parang kontra ka na naman, parang gano'n. Diba? Parang gano'n yung isip mo eh. Pero hindi, kinikilatis talaga yan. Hindi mo maintindihan yung tama at mas tama pa sa tama, righteous na, mas mataas na level, kundi mo intindihin yung mga yan. And the fact, again, na pinipeki talaga yan. Okay? So, ang itsura po ng mga false worship, parang totoo. Kaya nga worship din eh. Parang. Okay? Yung iba naman, nauusap yung mga DCF ngayon, mga rock and roll naman, gano'n naman. Pumahan naman yung iba ngayon, payamanan. Pero, mag-ingat, baka empty yan, no? Katulad ng mga, nabanggit ka kanina yung sa subtitle, pagans. Pwede ba magsamba ang pagano sa Diyos? Alam mo yung Hindu? Alam mo yung isang mga ano ng Hindu? Lahat ng gusto nila sambahin, nasambahin nila eh. Baliktad naman to, yung mga ibang pagano, ayaw. Iba naman, sige lahat. Delikado rin yun. Kasi ang tunay na Christianity, exclusive. Walang exclusive. Siya lang ang Diyos. Walang iba. Siya lang sasambahin mo. Ano yun? Malinaw po yun, no? Sa Deuteronomy 6 and basically sa buong Bible. Isa lang sasambahin mo, walang sasamba sa iba. Exclusive yan. Kaya ngayon, pag sinabi natin pagan worship, ang sabihin doon, hindi tunay. Pwede magpakitang tao, Jesus din kunwari, Bible din kunwari, pero walang kwenta, walang laman, no? Empty. Ngayon, mga points natin, sabi niya sa 35 to 36, makikita natin dito eh. And they brought him to Jesus. Ito po yung donkey, no? Yung colt. Sinabing colt is maliit na kabayo, either talagang maliit or bata pa. Okay?
So, dinala sa kanya yon, and then, sumakay siya doon, no? So, parang tama. Kasi, ino-honor mo, binibigyan mo ng honor. Again, mahirap lang sila, hindi mo sila mayaman. Kasi nagpapakita sila ng something na ma-honor ng Panginoon. So, okay ba yon? Okay yun, no? Problema, ang pinag-aaralan nga natin, baka pwedeng, ang gusto ko sabihin nito, pwedeng gayahin yun. Okay? So, agayin ko na, mamaya sana yung application, pero kahit sa church, kunwari, sino maayos ang damit, dapat lang yan, di ba? Laging sinasabi sa inyo, kahit yung anak ko, mag-takin man lang, kasi yan ang proper ano yan eh. Kasi mag-effort ka man lang, amen? Ayos. So, para ang Panginoon ma-honor, hindi yung para kang bumili na ng suka dyan. Diba? Yung mga bisita natin, inaalaw natin yun kasi hindi pa sasanay. Pero nakita nila maayos, ma-appreciate nila, sasakay din sila doon. Ibig sabihin, maganda pala yung mag-worship, maayos yung sakdamit, maayos ang suot, maayos ang mag-awit, and everything like that. Pero again, pwedeng pekein yun. Okay? Maayos ang salita mo, dito. Pero ang puso mo, maayos ang suot mo, disente, pero magnanakaw ka pala or something. So may mga acts, ito yung ginagawa, pinapakita at nakikita na nag-honor, okay yan. Pero kasi ang Diyos, ano yung pagkakaiba ng tao sa Diyos sa ganitong bagay? Kaya makahanga, wow, ang dami nila. Ay, pinapupuri ang Diyos. Kasabihin mo pag gano'n tayo, alam natin hindi eh. Kaya binabalikan lang natin ito, mamaya i-apply natin sa ibang bahagi ng buhay din natin. Hindi eh, yung iba naman, yung laklakan naman yung mga Pentecostal, di ba? Ganun pa yun, no? Laklakan, Jesus! Jesus! Sinisigaw pa, ano? Ikaw lang! Ano? Iba naman, ganun. Taas kamay, taas pa, ano ba? Lahat na. Tanggal pa ng ano. Ganun. Ano pagkakaiba ng Diyos? Kayo pag titingnan mo, gusto ko rin yun. Kilala akong ganun eh. Pag titingnan tayo, nakapulang kayo. Awit-awit lang. Wala ako nakikita ang totoong worship. Ganun yung ano nila. Ano pagkakaiba ng Diyos? Ang Diyos, kita, tagos yan. Puso mo, iniisip mo. Alam niyo yung past mo, pag alis mo dito, iniisip mo lang, tagal naman ito. Alam niya ang puso natin. Kaya, mag-ingat, ang mga tamang gawi, pakita, right action sa tawag natin, pero maaring mali yung puso mo. Ingat doon. Wrong heart. So, sinabi rin po yan sa Isaiah, very famous, kinote dito sa New Testament, ang sabi sa Isaiah, sa Isaiah, ano to, ang pinipretcha dito, pinagpipretcha niya dito yung Israel. Oh, ang Israel, kung kilala yan sa ano, worship of the Lord, di ba? May mga feast sila. May basa niyo po, ready, go. Therefore the Lord said, for as much as these people draw near me with their mouth, and with their lips do honor me, but have removed their heart far from me, and their fear toward me is shut by the precept of men. Okay, yung pinaka ano dyan, yung their lips, they honor me, di ba? Masama ba yun? Pero yung context dito, parang sinasabi, hindi masamang magpuri sa bibig, pero sa bibig lang. Parang ganun eh. Tapos, lumalapit sila sa amin, sa akin, sa magitan ng bibig, ganun din. Kasi puro praise the Lord, puro Lord, 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 God, my Jesus, Jesus. But they have removed their heart. Pwede ba yun? Yun nga sinasabi dyan eh. At alam na Diyos, nakikita ng Diyos yung Jerusalem, yung ano to eh. Israel. Hypocrisy ito, no? And their fear toward me is taught by the precepts of men. Napakaganda. Ang sabi rin ni Paul, may mga bagay na tinuturo sa'yo na hindi may tuturo ng tao. Okay, nakalimutan ko sa inyo, pero yun ang sabi niya eh. Tingnan natin, naalala ko eh. Neither
Galatian nata to. Basta yung limutan ko sa atin, medyo mabigyan pero sabi niya, hindi tao lang yung nagturo sa akin ito. Pwede mo yun eh, ikaw nga, kung dito ka sa Diyos kasi may tao nagtuturo, di ba, si Pastor? Pero may mga bagay nga hindi kaya ituro ng tao. Dahil ko naalala si Pastor, nag-expect din ako ano, parang, pero minsan may mga, parang naghanap ako mas malalim pa. Okay? Ang tao, kahit sinong tao, limitado ang vocabulary niyan. Hindi niyo ba yun? Kanina kaya nga inaaral natin yung dote. Hanggat maaari, mas ma-express mo yung sarili mo pag mas ano ka. Ang tawag nila, articulate ka. Ibig sabihin, alam mo yung words, alam mo paano yung... Pero kahit pa napakagaling mong magsalita, may mga bagay na hindi pa rin may tuturo. Nakita ba yun? Kaya ngayon, natututunan natin yung sa Diyos directly. Paano nga, ginagamit yung tao, totoo yun. Pero sobrang talinhaga or sobrang lalim minsan gagamitin lang ng Diyos yung tao, pero kahit hindi niya nasabi yung exact words na gusto niya at kailangan niya sabihin, natutunan mo pa rin kasi ang Diyos ang nagtuturo sa atin. Okay? Bata na punta doon. Yun nga yung Holy Spirit. Very good, no? Yun yung nagtuturo sa atin. Kung ligtas ka, kung hindi ka ligtas, kaya yun ang problema, no? Kaya itong mga to nagpapanggap ng Kristiyano, napakahirap. Balik tayo soul winning niya, kaya base 1 muna. Kailangan maligtas sila, first base, maligtas muna sila, hindi tayo maingit sa kanila, hindi na natin sila tutiligsain, na parang, maintindihan natin kung saan nagagaling sila. Yun ang tinuruan sila mag ganun eh. Tradisyon, Kristiyano ka na, kasi binigyan ng bata, bininyagan, alam natin hindi gano'n kasi tayo naturuan na, pero sila, layo pa nung kanilang tatahakin. So, kaya ito lalo Israel to eh. Di ba? Kanila yung Ark of the Covenant, Bible, lahat sa kanila, history nila. Yung tinutukoy ni Isaiah at ang sabi ng Diyos, ang galing yung magsalita, dami yung events, na kesyo supposedly sa akin, para sa akin, Feast of the Lord. So, pala, yung puso nyo, napakalayo na. Kaya iwasan natin yan tayo dito, natin na hanggat maaari. Wala tayong masyadong seremonya. May maganda, may ginampanan dati na yan. Okay? Pero ngayon, purong Bible na, kompleto na yung Bible, kaya aralin natin to. So, yun may mga bagay, may mga pagkakataon na ingatan nyo yan na hindi mangyari sa atin, yung puro bibig, Panginoon, kahit pastor, ganyan, ginagawa, pastor, hindi ko nga kailangan yun eh. Gawin mo na lang yung tama. Naalala ko lang kasi may mga ganun din naman, no? Ang galing sa, kala mo, mahal na mahal yung pastor, actually, baliktad. Biglang gumagano, may mga taong ganun. Nung isang araw lang, mahal na mahal mo si pastor, nung another, sobrang galit ka naman. Bilis nun ah. Hindi ako minsan, may dahilan talaga, di ba? At least matagal. Ibig sabihin, may peke doon. Ingatan natin, point number 1 lang. Right actions, wrong heart, ingatan natin. Nangyayari yun. Of course, yung famous na sinasabi ng Diyos na God looks at the heart, ano yung context nun? Sino nagsabi nun? Sa, iba yun? Kay David, di ba? Si Samuel, di ba? Si Saul, si Saul ay nireject na, no? 1 Samuel 16, hindi ko na basahin. Alam na natin yun. Kaya ngayon, si Saul, naghahanap na si Saul tuloy. Si Saul na-reject na si Samuel, naghahanap ng bago. Sabi, nililid naman siya ng Diyos. Basta anak ni Jesse. Ang daming anak ni Jesse, lalo yung panganay. Panganay, tindi. Ito na yun! Ito, kinausap ng Diyos, oy. Hindi yan yun. Ikaw kasi nakatingin ka sa appearance, but God look at the heart. Ito naman, si Jehu, nangyari, yung sikat na pero dito tayo sa medyo hindi sikat. But still, the same cross-reference, tayo minsan nakatingin sa labas, panglabas. Hindi na masama minsan, pero mas mabigat dapat, mas makahulugan yung pangloob. Kaya si Jehu, ito lang yung medyo may positive, no? Sa
Israel, no? Nung nahati ng Israel and Judah, karamihan ng Israel kasi nanggaling yan kay unang hari nila si Jeroboam, di ba? Damay-damay na yon. Pero si Jehu, kahit pa paano, inanoint siya ni naalala si Elisha, may sinend lang. Okay, may sinend, Israel, ikaw na hari sige. Kaso alam nila yung prophecy ni Elijah, mamamatay nga si Jezebel, tsaka yung King Ahab, no? So, ginawa ni Jehu, ginawa niya yung kalooban ng Diyos. Yung sinabi ni Elisha, pinatay niya yung mga kalaban ng Diyos doon. Pero ang problema ito. So, positive sana yun, di ba? Mga prophet ni Baal, ng demonyo, pinatay niya lahat yun, halos. Kaya, no? And the Lord said unto Jehu, because thou hast done well in executing which is right in mine eyes, and hast done unto the house of Ahab, according to all that was in mine heart. Anong ginawa niya kay Ahab? Pinatay niya lahat, pati mga anak. Tama daw yun, sabi ng Diyos. Okay, kasi sumpa yun mga loko-loko rin Ngayon, thy children of four generations shall sit on the throne of Israel. So medyo natuwa ang Diyos sa kanya. Pero sabi ito, but Jehu took no heed to walk in the law of the Lord God of Israel with all his heart. For he departed not from the sins of Jeroboam, which made Israel to sin. Paulit-ulit po yan sa First, Second Kings. So kasi naalala nila, sino bang presidente nating dito? Ina-idol. Wala naman, Ayun, si Marcos dati, ang galing ni Marcos So ngayon, sumunod din si Jehu doon. Naalala ko si Marcos, di naman niniwala sa Diyos to So ganun din siya. May ginawa siyang tama, and then, hindi siya nag-take heed in the law or to walk in the law of the Lord. Sinabi na ng Diyos ito, pero wala siyang masyadong Alam ko na ganyan sinabi ng Diyos, pero parang tayo minsan, alam ko dapat maaga tayo sa church, alam ko dapat magbasa ng Bible, alam ko yan Magpray ang tanong, seryoso ka ba sa pagsunod doon? Yun ang tanong. Kaya nirelate natin dito na minsan yung puso natin sa iba nakatingin. Amen? Kahit mga pastor minsan naapektuhan dito, pag sa mga pastor naman, kapastor na naman, minsan nakatingin din sa pera, minsan sa support, ganyan. Kaya nayayari din. Kahit nag-umpisa ng maayos, nakatingin na sa ibang bagay. At naalala ko lang din, kaya iba, may mga pastor ginagalang naman ng gusto, hindi ibang dahilan. Okay? Hindi dahil talagang maka-Diyos, ibang bagay. So kaya yun lang ang point number 1 natin. May mga bagay na tama, mga right actions, katulad ng pagpuri, umaawit. Pero mag-ingat ka, baka peke yan. Katulad ng ita natin. So ngayon, again, hindi masamang magpuri sa Diyos. Gandahan natin yung church, yung mag-awit, yung maawit. Hindi masamang umawit dito. Mag-ingat lang na maging peke. At again, ang focus natin sa mga pagans. Never kayo maiinggit. Mas malaki ang worship nila, mas malaki ang ganyan nila, mas marami. Diyan nga sila nagkakapitalize Yan ang puhunan nila. Doon sila nakakapanloko. Tayo sa katotohanan. Kaya hindi rin ako nag-expect. Kung mababaw ka, ayaw mo sa salita ng Diyos, o medyo lang, parang si Jehu, hindi rin ako nag-expect tatagal ka dito. Ngayon pa lang. Hindi ayaw mo ng mababaw, gusto mo mababaw. Kaya ako nasa church, wala akong magawa sa bahay. Sabi lang ni tatay, sabi lang ni nanay, tatay, matanda yan. May limitasyon niya, may mali rin yan. Sa Diyos ka dapat magpuri, maglingkod, at makinig. Kahit si pastor, tatanda. Sa Diyos tayo tunay na magpuri. So, sa 37, sorry, balik tayo sa ating text. Luke 19. Sabi po dyan, and when he come nigh, even now, at the descent of the Mount Olives, so kita na po siya, nabalitaan si Jesus pupunta. The whole multitude of the disciples began to rejoice and to praise God with a loud voice. Okay po yun. Kasi deserve ni Jesus yun For all the mighty works they had seen. So maganda nga ang bagay. Ang problema,
Later, pag si Jesus na persecute na, nasa kaya itong mga to? Alam niyo yung kwento, di ba? Later, siya yung persecute. As in talagang tinira siya, no? Pinagplanuhan. Itong mga nagpupuri ngayon, saan to dapat? I mean, kung talaga nagpupuri ka sa Diyos, kay Jesus, and then dumating yung panahon na inalaw din ng Diyos at alam niya rin yun. Okay? Sino man lingkod ng Diyos yan, sasama mo pa ba rin yung lingkod ng Diyos? Ano dapat? Kung totoo, kaya ka mo siya pinuri, dahil dapat siya purihin. Eh kasi yung iba, hindi siya sinundan, hindi siya kinilala. Ikaw, ano ka na? Hindi mo siya kilalanin. Di ba napansin niyo, pag peki kang kaibigan, peki kang nagmamahal, ang dali mong, ay, ganyan yan. Ganun ba? Sige, okay. Yan ang problema namin. Tayong mga kapastoran sa Baptist, yan ang problema natin. Kasi mga cult leader, mayroong parang, ano yan parang, dito, witchcraft, parang, opo, ganyan silang factor tayo wala Ang kalakasan lang natin, kung itong mga tao, tayo lang sa katotohanan. Ang dali nang, hindi basta-basta mawawala yan kasi ang daling itumba ng iba Ang problema, pag emotion, ito yung point number 2 natin, right emotion, wrong foundation. Nakita niyo, totoong nagpupuri sila Wala akong masabing hindi kasi, pupuri talaga ngayon, kaso emotion lang. Ang lakas pa ng boses. Gusto ko sana, ganyan din tayo sana, di ba? Problema, ayun, sa palagay niyo, bakit biglang sumamba tong mga to? Yung moment lang na yon, may mga panahon na iniwala din sa iba, yung mama atin. Pero minsan nakakadala kasi yung ganyan Meron ngang laging nakikita ko sa may example, kasi hindi ko gusto yung example kasi sayaw Nakita niyo na ba yan? Nakikita niya kasi ang title nila doon is yung parang kailangan may magsimula. Makikita niya sa YouTube yung may sirao na daw nang nagsayaw ng ganyan. Noong una daw tinatawanan siya. Kaso may sumunod, nagsayaw din. May alaga sayawan ng ibang tao. Nakita niyo na ba yan? Huwag niyo nang tignan. Pero makikita niyo yun Pero ang magandang example din ang pag may nag-umpisa, may susunod. At ang pinaka-follower daw, ginagamit nila sa networking yan Kung alam niyo yan. Yung pinaka-malaki utang daw niya yung unang sumunod sa kanya. Kasi bandang huli, yung iba sumunod na rin. So may dynamics na ganyan. Hindi lagi maganda yan kasi nga depende kung saan, ano yung sinundan niyo. Sa case na yun, sayawan lang. Kasi parang nasa park sila nagsayawan sila. Galing! Yun na yun. Gusto sabihin dito, minsan nadadala tayo ng gano'n leadership. Like, praise the Lord dito, praise the Lord din. Okay din kung tama. Ang problema, kung mababaw, paano? Kaya iba po, pansinin nyo, iba ginagay itong Catholic, may kalendaryo na yan Para ma-maintain nila yung tao. Lagi tayo ng programa, ibang Baptist, ganun din. Minsan importante yun. Nakakadala rin talaga yan. Ang hirap nung walang programa. Yung ibang mananampalataya bago ngayon, walang event, di ba? Yung mga ganyan tayo, pati event natin, aral pa rin Amen? Kaya may mega marathon tayo. Minsan nakaka-encourage din yun. Pero ang mahirap niya, yung puro gano'n na lang. Wrong foundation. Kaya sila nagpuri, kasi nagpuri yung iba. Ay, gaya na rin tayo. Bakit tayo ang ginagawa natin hindi ko alam Ay, sasabuhay tayo ng holy water. Iba na pag-ano. So again, i-apply natin sa sarili natin. Baka tayo mag-soul winning dahil anong bagay. Ay, sabi ni Pastor, yun naman talaga tama. Ang tanong, baka mali yung foundation. Ano ba yung drift ko dito? Andun yung pagka masigasig, pag mali ang foundation niya, either mali talaga or mababa or bandang huli, mawala ka rin. Ang linaw dito, nag-rejoice sila ng energetic, emotional, maingay, praise the Lord. Pero, marami nang gumawa niyan. Okay? Hindi ibig sabihin maingay, nagsusumba kunwari, tama na. Example natin dyan. Yung mga kay Baal, ganun din Alala niyo ba ito?
Hindi ko na yung kay Elijah. 1 Kings 18, anong ginawa niya? Hinamon sila ni Elijah. Basahin na nga rin natin. Yan, masyado mahaba. Basta ito yung challenge ni Elijah, yung mga anak ng demonyo sa lingkod ng demonyo. Sabi, sinong mag-aalay at sasagutin ng Diyos? Siyempre, alam nila, Diyos niya, demonyo. Si Elijah, Diyos niya, tunay. Huwag niyo laging gagawin to ha, pero yung time na yun talaga eh. So, inamon niya, yung mga pagano, lahat na ginawa, yun oh. Anong ginawa ng mga anak ng demonyo? And called on the name of Baal, or Baal. Tumatawag din sila, di ba? Mga pagano, from morning until noon. Matindi to. Hindi, iba sa atin, hindi tumatagal lang ganyan eh. Saying, oh Baal, hear us. So, walang sumagot. And they leap upon the altar which was made. Parang Pentecostal to, di ba? Nakita niyo mga Pentecostal minsan? Tatalunan niya, no? Diba, talagang literal na tumalo na gano'n eh. Kaya, paalala niyo, gusto niyo pakita natin. Literal. Kasi akala nila, dahil mapupuri ang Diyos, oh Lord, tanggapin mo kami. Andun yung emotion, pero walang mangyayari. Ganon din naman yung sa panalangin. Ito, Catholic na naman to. Ano ginagawa nila? Para pakinggan kesyo sila ng Diyos. Bukod dun sa translasyon, ha? Kesyo kayo, taon, dun sila. Basa niyo po yan, ready, go. But when we pray, use not vain repetitions, as the heathen do, for they think that they shall be heard for their much speaking. Yung mga pagano daw, akala nila, pag kinulit mo ang Diyos, una, hindi ka naman ligtas eh. Kasi pagano, hidden eh. Pero talaga nasa utak din yun. Ini-interview pa niya yan eh. ABCB yan eh. Ba't ka namamanata ngayon? Naniniwala po ako. Kasi kesyo may cancer daw. Kasi si ganyan, kwento ni ganyan ng kwento. Nawala daw po. Kala nila, pag kulitin nila, Diyos, meron din. Sabi dyan, ang palagay lang nila yon. Kasi pagano nga. Ano yung sinabi talaga ng Bible about these things, no? Pag-pray at paghingi sa Diyos. Kaya alam nating mali yun. Ano sabi sa Bible? Pakibasa, ready, go. Be not rushed with thy mouth, and let not thy heart be hasty to utter anything before God. For God is in heaven, and thou upon earth. Therefore let thy words be few. Yan, pag humihingi ka, nagpupuri ka sa Diyos, huwag mong unahan ng puro bibig. Kahit sa... Ngayon, mga bata, may kulit yan eh. Nanay, tubig, nanay. Bata yan eh. So, naintindihan natin yan. Pero habang lumalaki ka, makakasal sa iyo nanay mo, sinabi, sandali lang. Di ba? Alam ko na yan. Nay, gusto ko cellphone, nay. Mag-aaral ka muna. Hindi problema yan. Amen? Amen. Tinag-imin yung mga people. Walang masama niya, basketball kami na. Sige, hatid pa kita, mag-aaral ka muna. So, hindi puro laro. Minsan, ganoon tayo sa Diyos, lang Pentecostal talaga, lang ano eh. Nakuha nila sa Katoliko yan. Binuhin mo na, napagin mo niya, ganoon mo niya. Mali na yung pinapanalingan, mali pa yung sinasabi. Mali lahat eh. Ulit-ulit, sinabi na wag. Ganon yan, kaya ito mga anak, mga bata, ganon din yan kahit sa magulang nyo. Huwag nyo kukulitin. Pero pakitaan nyo ng mabuting gawa. Sino yung sabi kanina na ano? Hindi papayagan. Kaya di ba? Kaya ano yung gusto niya na hindi mo ginagawa. Kung naglinis ka ng buong bahay, posible, niyagay na anak ko yan. Ginawa mo. Ano kaya nito? Nakakaisip na yun. Ano gusto nito? Yan, ano hihingi nito? Ganon tayo dapat sa Diyos. Kahit sa trabaho, ganon din po yan. Kahit saan. Sabi niyo, bandang uli, therefore, let thy words be few. Ang Diyos nasa langit. Hindi niya na nga sinabi yung detalye, pero alam natin, nadiderive natin. Yun, alam niya lahat, makapangyarihan siya. Tapos kukulitin mo siya, salita lang. Huwag kang masyadong madada, makulit. Kung kukulitin mo siya, gawin mo makulit yung paglilingkod mo, yun. Amen. Alam agad ng Diyos, kailangan nito ng ganyan. Kaya nagsisipag to, gusto niya ng blessing. Amen? Amen. Yun ang better.
Anong ano natin? Pagan worship, ito yung pinaka-statement natin din sa point na to. Pag pinansin mo yung mga pagano, driven by hype and noise, o Pentecostal yan, tsaka Catholic, pero minsan mga Baptist, mga ano rin dyan eh. Kaya iniwasan natin yung ganun. Sa panalangin, napasobra yung panalangin. Yung mga ganun din, puro praise na. May inuulit, parang parot. Diba? Kahit mga Baptist apply natin sa atin. Hindi ko kayo sinanay na ganyan. Na mas maraming, okay naman yung attend. Pero kailangan lumalalim tayo. So, true worship is grounded in truth. Yun ang gusto. Totoo ba to? Totoo bang naglilingkod sa akin? Totoo ba nagpupuri sa akin tong anak ko na to? O baka emosyon lang? Ang foundation sa amin ng Panginoon, they that worship Him must worship Him in spirit and truth, John 4. So, pag nakita, huwag tayong mahanga na ay, worship talaga sila Panginoon. Nagdawak-wakang pa eh. May album pa eh. May t-shirt pa eh. Diba? Ligtas ba sila? O first base pa lang, wala na. So, ngayon ka na, ligtas na tayo. Maganda rin hindi emotional. Paling word. Pero may emotion talaga ang worship. Amen. Pero tama, grounded in truth. Right praise, wrong motive, sablay. Ay, wala. Emotion, wrong foundation, sablay. Ito na yung pangatlo. Sa 37, balik tayo sa Luke 19. Yun pa din, no? Ayan. So, nakita nila yung for all the mighty works they had seen. So, ito po yung nabanggit ko kanina. Kaya iba doon andun. Iba doon ay talaga nagpupuri kasi may mga nakita sila. Eh, hindi rin masama kasi pag sinabi, ba't ka maniniwala dyan? Kasi nakita ko ganyan na may ginawa niya. Okay din eh, no? Pero again, kung hanggang doon lang yun, mali na naman. Kasi sabi niya kay Thomas, yun lang yung, ano dyan, kay Thomas, di ba? Hindi nakita ni Thomas. Gusto ko, Lord, eh, dapat maisaksak ko muna yung ano ko. Para malamang totoo ka. Ang sabi ng Panginoon, blessed are they who have seen not, but believe. Amen. Mas maganda yun. Eh, doon natin malalaman kung sino siya sa mga ginawa niya. Tama rin eh. No? Kaso, paano kung ito madalas mangyari sa blessing sa ating natin? Iba sa atin, mag-church, pag pinagpapala. Eh, pag sinubo ka na, sinubo ka. O eh, gusto puri pa ako eh, nawala na nga ako ng ano. Puri pa ba ako? Ano sabi ni Job? Puri pa rin siya. Dapat. Sa John, ito yung nangyayari sa atin eh. Ang dalas mangyayari nito. Pag masaya, nasa church. Pag hindi na, wala nang bagong event, ayoko na. You seek me not because you saw the miracles, but because you did eat of the loaves and were filled. Ito nga, miracles, sapat na dahilan na rin, eh, no? Pero hindi eh. Yung iba dito, ito po kasi yung andun para sa pagkain, literal. No? Nabusog daw sila, kaya naman kayo, ano eh. So they are seeking Jesus, hindi dahil siya ay nagpupuri at gusto magpuri at maglingkod. Kaya gusto nila kay Jesus kasi may benefits. Diba? Kaya iniiwasan natin. Minsan may mga nakapabutan dito, pero iwasan natin yun. Hindi lagi yun. Hindi yun kaya nasa church ka. Kasi alam natin ang paglilingkod, hindi madali. Talaga susubukin ka. Kung naghihintay ka lang, may makukuha ka, doon ka lang maglilingkod. Hindi totoong worship yun. Ginagawa mong ano ang Diyos, parang sabi nila Santa Claus. Ha? Gatasan. Ikaw ba gusto mo gatasan ka? Ngayon, nanay ka, gatasan ka talaga ng anak mo, okay lang yan. Pero, kung asawa ka lalaki, ganun talaga. Diba? Pero, sa ibang bagay na,
At yun lang ba? Kahit lalaking asawa ka, talagang provide mo yung pangailangan pamilya mo. Pero hindi mo gusto, naalala ka lang ng anak mo pag gano'n, may kailangan. Ang sakit nun. O ang Diyos, gano'n din. Huwag naman gano'n. Amen? Ang sabi sa Hosea, tapos ko lang ng Hosea. Nabasa, ready, go. And they have not cried unto me with their heart, when they howled upon their best. They assembled themselves for horn and wine, and they rebel against me. Yun, nauna yun sa ano eh. Tumatawag din sila sa Panginoon, naalala nyo. Sabi, hindi sa pamagitan ng alam puso. Yun yung sabi natin kanina pa eh. Totoo ka ba? Bandang huli, rebelde. Kahit po yung mga bata, anak nyo na hindi ka talaga minahal, bandang huli, pag di mo na mabigay yung gusto niya, anong mangyayari niya? Rebelde na. In the first place, hindi nagmahal to, dito natuto. Alam mo yun. Ganon din sa mga kumpanya, iba, aalis ng kumpanya, magsasabi pa ng masama. Hindi ka na nagpasalamat na ano. Alam mo, walang ginawang mabuti sa'yo. Ganon sa church lalo, yan ang masama. Nakakasama ng loob pag ganon eh. Ang pangit ng exit mo, pwede ka nang umexit ng pwede ka, at least magpaalam ka. At least alam, di yung ano ka, nakahang yung ibang tao. Ano kaya ginawa kong mali dito? Ganon yung mga conscientious na tao eh. Kasi bahala ka na dyan, isipin mo, gusto mo isipin. So, right place, wrong motive. Either benefits or hindi totoo sa Diyos. Ito, uso rin sa Pentecostal. Philippians 3. Diyan pa ba kayo? O bakit naman yung iba nag-praise the Lord din? O sige nga, makibasa, ready, go. For many walk of whom I have told you often, and now tell you even weeping, that they are the enemies of the cross of Christ, whose end is destruction, whose God is their belly, and whose glory is in their shame, who mind earthly things. Medyo nabanggit din yung ano, no? Whose God is their belly. So parang kanina, subpoint number 1 natin na benefit din yun eh. Kaya andyan kasi nabubusog sila. Kaya sa banda, who mind earthly things, yun ang point natin dito. Hindi talaga sa Diyos gusto, ang gusto sa mga makabundong bagay. Kaya iniwasan po natin hanggat maaari nga eh. Wala kayo dito sanang maging dahilan para nasa church kayo dahil lang sa anong bagay. Kaya iniwasan natin. Ngayon, no, sa atin automatic yan eh. Kasi wala tayong masyadong pondo. Normal na sa atin yung talagang mag-stay dito yung mga talagang alam mo na. Kaya andyan ka dahil sa katotohanan. Kasi wala kang matitisod ka. Ang ganda kasi doon kasi gusto ko doon kasi napakalaki, parang nanonood ng show. No? So, naiwasan din natin kung sakaling meron tayong kapasidad din na mag-entertain, pero hindi natin yun i-grant, hindi tayo mag-focus doon sa mga ganung bagay. So, pinaka-point dito sa right place, wrong motive. Ano yung wrong motive? Pwede ba yun? Nagsamba nga sa Diyos, wrong motive. Yun nga sinasabi ng Bible, paulit-ulit eh. Nakapansin mo ito mga ito pag dumedepensa sa mag-soul winning tayo. Ganun eh, alam niya yung kung saan yung tutumbukin natin. Uunahan ka na agad. Galing nga ako sa church eh. Pero alam niya, hindi nagligtas sa kanya yun. So ano yung mga talagang nasa utak nito mga to? Self-centered, hindi God-centered. Ay, yung mga points dyan eh. Nalalaman mo, ganyan-ganyan, tapos sa share mo ng Bible, ayaw. Iba, okay. Kasi nga, alam mo, individual naman na tao yan eh. Iba-iba yan eh. So, hindi lahat na nagpalaspas ngayon, hindi tatanggap sa Panginoon. Hindi natin alam. Kaya iniwasan natin yung mainggit sa ganun, yung mag-focus sa ganun, outward events, manifestation, puro outward. Tapos, hindi naman hinahanap yung
ang Diyos mismo, yung katotohanan ng Diyos. Tayo, naghahanap ka ba ng katotohanan ng Diyos? Ano masabi? Maniniwala ako yung maaga sa church, yung nag-church talaga, hindi natin pinagpapalit ang Panginoon, salita ng Diyos, hindi natin pinagpapalit. Yun talaga. Yun ang tunay. Amen? Worship at worshipper. Balik tayo. Luke 19. Last verse na. Nangyari doon. So natuwa sila. Ano sinabi nila? Saying, "Blessed be the King that cometh in the name of the Lord." Sa Matthew yan, Hosanna to the highest. Yan ang sabi nila eh. Yan lang ibig sabihin nun. Blessed be the King. Purihin siya. Itaas siya. So, sabi ng ano eh. Alala ko pa yung kanta nun sa Katolik. Hosanna, Hosanna. Yeah. Kahit taasan, Hosanna, Hosanna. Ganun pa yan eh. So, tama yung salita, di ba? Right words. Right words. Ang tanong, naintindihan ba? Kaya so, paano kung bata? Yun ang bata yan eh. Kaya nga again, huwag nyo nga sabihin bata, hindi naintindihan eh. May pagkakataon pa rin kayo na makita na nakakalungkot yung iba dito kasi pinagbawalan sila eh. Yung iba doon medyo okay eh. Again, ginawa ng paraan ng ano. Pero kayo, wala kayong ano dito, kawala, kahit anak kayo ng sino. Kasi posible nga andito kayo dahil lang sa tatay nyo, nanay nyo. So, siguraduhin natin na pag nag-praise the Lord guys, ano yung sabihin nun? Kahit yung mga inakaawit natin. Diba? Napakaganda niyan eh. Kaya nga ewan ko sa iba, hindi mag-ano man lang, mag-effort, umawit. Intindihin. Kaya iba na boring kasi sanay na sanay ka na eh. Yan na naman niya. Habang inaawit mo, iniintindi mo dapat. Hindi ka mag-asawa kasi nauiipon yun eh. Kala nyo ba gano'n lang, kinompose yun, ano, random words ba yun? Sa Pentecostal, baka pa. Yung mga hymn natin kahit na paano, napakaganda naman kwento dyan. So, dapat tama yung salita, tama rin yung pangunawa. Yun ang gusto ko sabihin dito. Ang pinaka-keyword na inaano ko talaga dito, yung glory in the highest. Totoo ba siya yung pinakamataas sa lahat? Amen. Kung siya yung pinakamataas, makapangyarihan, siya yung pinaka-cool. Hindi lang siya cool eh. Talagang siya talaga, siya na. Amen. Ngayon, magiging mababaw ba sa'yo yun? Ay, yun na naman. Okay na, nagpuri na ako kanina. Di ba? Hindi makakasapat po yung ganun sa Panginoon. Anytime na ma-feel mo na naboboring ka na, nasagsawa ka na, at nasosobrahan ka na, hindi mo siya nakikilala pa sa level na daan mo siya makilala. Hindi nyo ba yun? Kaya tamang pangunawa rin dapat, hindi lang yung basta sinabi mo yung tamang sinabi. Ngayon, again, minsan na ano rin tayo dyan. Kaya nga, yan, inapang kita lahat, awitan. So, nung una, hindi mo naintindihan, tapos nakanta mo, naintindihan mo, unti-unti. Pero pag gano'n ng direction mo, naintindihan mo lalo. Kasi gusto mo talaga magpuri sa Diyos. At hindi, basta lang makita nagpuri sa Diyos. Right words, wrong understanding, yun yung mali. Ang daming niya, kaya yung iba, makikita mo, Bible din na ginagamit eh. Kaso pag pina-interpret mo na, ano yung sabihin yan? May mga tamang o sige, nagpuri ka ngayon, nagpunta ka sa church nyo ngayon, ang tanong, ligtas ka ba? Hindi ko sinabi na magliligtas ha. Kaya first base tayo. Ang magpuri dyan, ligtas ka ba? Maasa ka ba sa langit o hindi ka pa rin makaasa? Nakita niyo yun? Isa pa, kung ano to, again, medyo malalim na analysis to. Isa pa lang yung ba't nagpuri yung iba doon? Lalo mga Hudyo po yan eh. Sinabi nito, disciples eh. Pero yung iba doon, hindi naman yung nasa 12, nasa 120. Yung iba doon, nakikilala lang talaga siya. Yung iba nagpuri siya. So parang nyo, bakit? Kung maalala nyo po yung sa Acts 1, sinabi doon, even yung mga disipulo niya. Tignan na nga natin. Bakit itong mga to ay sakay na sakay talaga sila kay Jesus nung una?
Gata. Ito yung sabi nila, pakibasa nyo nga, ready, go. When they therefore were come together, they asked of him, saying, Lord, wilt thou at this time restore again the kingdom to Israel? Kahit po yung mga Hudyo na ngayon, pinakinggan natin mga rabbi, ang tanong sa kanila, ba't di ka naniniwala kay Jesus? Kasi ang alam naming Messiah, ito yung magpapalaya sa amin, ito yung aming leader, military leader. Ito sabi nila eh. Parang yung sabi dito. Kaya tinanggap ba siya ng mga Hudyo, karamihan? Hindi. Okay? Hindi siya tinanggap. He came unto his own, but his own received him not. Yung sabi doon. Kasi ang ini-expect nila kay Jesus, military leader. Ito yung magliligtas, ito yung papalaya, lalo ng panahon ng Romans. Ngayon naman, ginagamit pa rin ng Netanyahu yan. Ginagamit lang ang Diyos. Lord, ubusin mo na itong mga Muslim. Ganun ba sabi sa Bible? Evangelize nyo. Kaso hindi rin mainiwala sa isa. Loko-loko din itong mga Israel eh. Mainiwala ba sa kanila? Ano? Hindi. At alam din nila yun, kaya hindi nila susubukan yun. Pero ngayon, sinong totoong Israel? Mga Kristiyano. Kaya iwasan natin yung may katitisod sa atin. Again, hindi na, may mga hanap at may mga hanap yan, parang pinag-usapan natin kanina. Pero, subukan mo yung the best natin. So, right words, wrong understanding. Kala nila si Jesus ay taga-military leader. Hindi naman. Tinanggap ba na totoo? Hindi rin. Ano sabi sa 53 ng Isaiah? Ito daw yung pinakamagandang chapter sa buong Bible para sa mga Hudyo, no? Kung may masyeshare lang kayo, kinawisado ni Bad to, di ba? Ano sabi dyan? He was despised and rejected of men. Dinidescribe si Jesus na i-reject siya ng karamihan ng tao muna, no? So, nireject po siya ng mga Hudyo. Hindi naman yan. Yun ang sinabi sa inyo, yung Old Testament pa eh. Ba't di nyo matanggap? Kasi nga, mali yung pangunawa nyo. Pero mayroon silang outside worship. Ay, Torah sila, may mga, ano rito? Mga rabbi, may, ano yung kanilang, encyclopedia. Kalimutan ko tuloy. Ito yung encyclopedia ng mga Hudyo. Holy book nila. Hindi Torah eh. Ito yun eh. Hindi. Yung hindi Tanak. Yung Tanak ba yun? Hindi pa. Yung Talmud. Yan, Talmud. Meron din silang holy book. Asa sablay na naman. Kasi ang Talmud po, inaano si Jesus niyan. Nire-reject. Kaya huwag kayong papadala sa mga ibang, kahit mga Baptist ka. Mga Judaizer. Pag-aralan natin yan. Anyway, number 5 na tayo. Last na po to. Malinaw po. Parang ano lang to, finality natin. Summary. Ano nakita natin sa Luke 19? May tamang, mukhang tama, no? Mukhang tamang worship. Andun yung praise the Lord, andun yung honor, andun yung action, andun yung gathering. Pero pwede pa rin magkamali. Action ay tama. Praise the Lord. Emotions are high. Pwede yun eh. Pero yung salita, biblical din. Wala masabi, no? Binahin nasa Bible yan, no? Kaya nangyari, anong ginawa nila pagkatapos nun? Wala lang. Yun na yun. Diba? Kahit ang magpapalaspas ngayon, sa palagay nyo nang gagawin yan. Pagkatapos yan. Hindi lahat ha, hindi lahat. Hindi lahat mag-inuman, hindi lahat. Kaya ba dyan, happy-happy na yan. Diba? Parang yun lang ano nila yun. Kapag church tayo kunwari, mamaya kanya-kanya inuman na yan, sosyalan na yan, gastos na yan, hindi naman kailangan.
Ang sabi sa Romans, hindi, medyo ano to eh. Pero sabi nung, they knew God, but they did glorify God. Sabi na rin natin. Kung kilala mong tunay ang Diyos, kilalanin mo siya, and then, paglingkuran mo siyang tunay, ito yung sa reprobate papunta to eh. Nakilala ng Diyos, they glorified Him not as God, neither were thankful, but became vain in their imagination, and their foolish heart was darkened. Applicable po yan sa kanli reprobate. Sa mga pagano, dun sila papunta eh. Okay? Kaya, huwag nating ismulin. Pag may tao tayo nakita dito na hindi masyado naglilingkod sa Diyos, mga hangaan. Ano ba yun? Baliktad naman yun. Huwag mo na idadaw, lalo pag bata. Alam mo na, batang Kristyano. Intindihin mo lang. Kung ikaw talaga yung spiritual, pakita mo, yung tama. Ano sinabi ng Diyos kay Amos? Ito na kay Amos eh. Amos, I hate, I despise your feast days. I will not smell of your solemn assemblies. Ang bigat nito ha. Kasi yung Hudyo, inutusan silang may mga solemn assembly. Utos ng Diyos yun eh. Kasi sinasabi nito, ayoko na yan. Ganun sinabi sa Isaiah, di ba? Though you offer me burnt offerings, nag-o-offer pa rin sila. And then you admit of, I will not accept them, neither will I regard peace offerings of your fat beast. Dami niyong offering, ha? Ano na niya? Offer na lang sila, kunwari. Ano, pag Pasko, ano man yan. Ano sabi ng Diyos, ano? May basa, ready, go. Take thou away from me the noise of thy songs, for I will not hear the melody of thy harp. Kinakantahan na nga ang Diyos, ayaw niya pa. Bakit? Sa palagay niyo, hindi sila pinapahirapan ng Diyos lang. Nakita ng Diyos yung puso nito mga to, nung ginagagawa nyo. Ligtas ba kayo? Gusto nyo ba ng Bible? Ba't nyo nireject yung mga soul winner? Hindi nga. Nililid lang kayo sa tama. So apply din ang sarili natin yan. Okay, hindi tayo pag-ano, anak ng Diyos, pero ano, may mga pagkakataon na nag-worship din tayo. Ano natin, may kumakawit dito. Nabanggit lang ba't mas maganda ganito, wag ganyan. Eh, naglilingkod na nga ako eh. Tinatama ka pa kung meron pang pwedeng i-adjust, di ba? Ganun din. Kasi late na nga ako, at least umattend ako. Tinuturuan ng mas katanggap-tanggap sa Diyos eh. Lalo na pag talagang empty. Pero again, sa atin nga, ganun, pag tumatagal na, kahit mga baptist, may pag kulang yung yung preaching. Hindi lumalalim, okay ng at least maraming tao, okay na yan. Humihinto na yung pastor na, magdig deep. Yan, Diyos, malinaw dyan, nire-reject niya yung mga worship na empty naman. At ang nabanggit natin kanina, John 4, doon na tayo. John 4, kilala to sa woman in the well. Diba? Ngayon, binanggit ko nga kanina. Pakibasa niya. Ready, go. But the hour cometh, and now is, when the true worshippers shall worship the Father in spirit and in truth. Yun. For the Father seeketh such to worship. Bakit katotohanan dapat? Yun ang gusto ng Diyos. Bakit na naman? Kasi God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Pag una, hindi mo naintindihan, pinagsasasabi mo, pinagkakanta mo, yung mismong event, saan nga ba ito? Eh, tuturo din yun, sablay pa rin eh. Sorry, pero mga pinapakinggan ko yung mga bangayan ng mga kulto, sila yung kulto naman. Hindi mo na unahin yung importante. Kasi iba na yung nila eh, goal. Hindi na gawain ng Diyos magligtas. Sila baliktad. Iniiwasan nilang maligtas yung mga tao kasi i-categorize na nila lang Kristiyano na. Tayo na naman nahirapan. Pero ito yung mga paano ka malaman tunay? Di tunay. Ang Diyos ang naupuri, Espiritu ng Diyos ang umiiral at ang ating tinataas. At hindi maalis doon yung katotohanan.
Kahit po minsan, kahit mga Baptist preacher minsan, Baptist na yan, alam mo hindi tama yung spirito nito kung paano malalaman. Hindi tama yung spirito ng nag-preach. Pag nawala yung isa dyan, ano yun? Ha? Paano malaman na spirito ng Diyos yung katotohanan? Eh, iba ayaw pag-usapan. Totoo ba yung sinabi mo? Kung 10 yung sinabi mo, isa lang yung mali, ayaw pag-usapan yung isa para may tama din, di ba? Ayun. Kasi ang spirito ng Diyos, hindi ka naman niya papatigasin yung puso mo na ano yung, ayun, ano mo sabihin, mali ako. Hindi mo ba iniisip na baka? Yung pag-usapan natin eh. So, ganun po yan. Again, itong sa Catholic, ang layo ng ano natin dyan. Pero apply din natin sa sarili natin. Pag may nag-approach sa'yo, parang ano yan? Parang sablay yan ba? Saan mo pa nakakuha yan? Tanong na lang eh. By the way, yan ha, atin tayo doon sa ano ha, ingat-ingat lang. Amen? Observe kayo, mag-observe. So, hindi lahat ng ano, tama, hindi lahat ng Baptist, pareho sa lahat ng bagay. Actually, okay yun, kasi nga, hindi nga tayo kulto eh. Ang kulto kasi talagang organized yan, uniform. Kaya hindi ko kayo matitiso doon na iba-iba pala kayong pastor. Oh, ano, kanya-kanyang maturity yan eh. So, yun makikita mo yung empty saka sa totoo. Ngayon, hindi ibig sabihin na totoo, matured na lahat, same level, hindi rin. Okay? Pero anyway, dito lang tayo sa pagan worship. Maiwasan natin yan. Later, hindi tayo matisod dyan. Okay? So, tanong nyo sarili nyo. So, alam nyo na kasi ito, madalas kinaan eh. Pero sa mga bago, siguro, or mga na encounter natin, ano ba ang worship natin? Totoo ba yan o panlabas lang? Yun ang tanong dyan eh. Alam niyo yung panlabas, di ba? Yung para lang pakita ng tao, yan. And then yung pangalawang bagay, yung sa mga Pentecostal, emotion-driven ka ba? Di ba? Kaya minsan, may mga panahon na ano eh. Si pastor, may ibang pinagdadaanan din. Hindi masyadong, steer yung inyong emotion. Hindi mo nagustuhan na. At least kung totoo pa rin. Okay yun. Maganda, am I worshiping God or performing for others? Pag nag-preach ka, pag nag-perform basically, no? So, bakit mo ginagawa yan? So, iba perform lang, perform. Ibig sabihin, pakitang tao. Lagi na may halong maganda yan, may halong hindi. Alamin natin yung difference sa inyong boundary. Okay na po yun. Yan ang gagawin natin yung mali sila. Tama natin kung kaya. So, unti-unti yan. Una, maligtas muna sila. And then, hindi tayo makakapagturo sa kanila. Amen? Ngayon, ganun din sa atin. Itong malit kong anak, minsan nakikita ko talagang ano pa yan. Ang hirap turuan kasi nga, pag hindi nasanay madisiplina, umupo, diba? Pag hindi mo paupo yan, hindi mo turuan yan. So sa church, ganun din. Kung hindi ka makapaatin, lalago ka ba nung hindi ka umaatin? So matin na ako 3 beses eh. Okay, may pakinabang ka dun. Pero yung mga bagay naman sobrang lalim at talagang kailangan mo. Hindi mo kuha yan ng 1 taon nga lang. Hindi mo kuha yan eh. Ang dami mga pagkakataon, nag-observe ka pa lang eh. Ako hanggang sa ngayon, parang bumabalik tanong sa akin yung kabataang Kristiyano. Eh, inisip ko, nasa na kayo ngayon? Tingnan ko pa lang kayo. Ano ba itong pinagdadaanan nito? Totoo ba ito? Lumalago ba ito? Baka bumabaliktad na ito. Magpa-absent. Sana yan ang topic natin ngayon eh. Kaso, yun talaga eh. Iba naman, gusto ko po eh. Gusto ko talagang matin eh. Ba't wala ka? Kasi may... Ayun. So, kailangan paglaban din yan. Hindi basta-basta labanan to. Hindi ka pa makakapag-umpisa maglingkod sa Diyos kung yung bagay na aral pa lang. Parang trabaho yan. Nagtatrabaho ka pa, hindi ka nag-aaral. Ano yun? Gusto mo sumabog ang anong ginagawa mo dyan. Title natin?
When worship looks right but is wrong. Ano ba worship ba yan? Yan. Happy Palaspas Day. Palm. Paano pag walang palm? Yan. Kahit nasa Antarctica ka pa, kung tama yung pagkakilala sa Diyos, makapagsamba ka. Amen? Okay, let's pray, Lord. Salamat po, Lord. Medyo basic po ito, Lord. But I pray, kita rin po namin yan kasi hindi yan tatanggi. May epekto sa amin minsan. Yung mga show na yan. Display. Display pa kayo. I pray na maligtarin namin po kayo, hanapin namin at gawin yung tamang worship sa inyo. Sa may matutuwa, of course, sa katotohanan. Hindi namin despise yung ginagawa namin dito. Puro araw, Bible quiz na naman, Bible memory, Bible ulit. Lagi tayong kailangan namin. Patawarin niyo, Lord, kami. Pinatamad kami minsan, backslide. Iba talagang nagpapalit, Panginoon, yung salita, ng gawain. Tawarin po, Lord. Ba't makabawi kami, Panginoon? Tulungan niyo po kami, ma-impress kami, Lord, sa mga salita, katotohanan. At kami pa-pursue namin ito. Mga kabataan, Panginoon, sila yung nagplano para sa buhay nila, ma-steer sila sa tamang direction. Again, we pray pa Pastor Lito sa Alakas, Pastor Padua din, meron po rin po sa camp, Panginoon. I pray may equip ang bawat isa, lalo maglingkod at maayos na paglilingkod. Matibay, talino, effective, Panginoon. Tingnan po, Lord, kayo manalati. In Jesus' name we pray. Amen.